Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Wow, Six of Wands. You are victorious. Nagtagumpay ka over the demon. Demon ba to? Demon or devil? Demon nga. Over the demon nga na napaka-courageous. At napaka ano ng demon na yun, no? Na-atake sa'yo. Napaka-impulsive. Talagang attack na kung attack, hindi na nagdadalawang isip, hindi natatakot, napaka-porsigido, napaka-driven ng mga demons na yan. Attack, parang gano'n, na-atake ka ng mga demons. Pero, ayan, nung natalo mo yung mga demons, you won. You win over them. Ikaw yung nanalo. O, nagtagumpay ka na mapuksa o matalo itong mga demon na ito. O, kung binablakan nila yung way mo, kung hinadlangan ka nila, nagtagumpay ka na hindi sila makapanghadlang sa'yo. You don't allow them na kontrolin ka, na pigilan ka. Or with the Six of Wands, pwede din na you're in a public eye. Pwede din gano'n na. Kasi minsan ganyan yun eh. Pwede na sa public eye ka. O may mga na-achieve ka na, nagtagumpay ka na, no? Sa mga goals mo, pwede din ganon. And nakikita ng public yon kung gaano ka matagumpay and victorious and triumph over obstacles and the challenges para ma-achieve mo at maabot mo yung kung ano yung na-achieve mo ngayon, kung ano yung mga naabot pa sa buhay. So, ano pa? Ang energy mo ngayon, fireflies, a million pieces. Ay guys, there is a blessing from heaven. Yes, it's from heaven, guys. Maaaring magkaroon ng collaboration or pagtutulungan, pag-uusap sa inyo ng magkakaroon ng new beginning, a relationship sa inyong dalawa. It's a new love or it's a blessing or collaboration nga, pagtutulungan, pag-uusap o magkakausap kayo and then everything will go well. Everything will be okay at mga smooth yung pag-uusap ninyo, walang maging conflict, walang maging problem. You can work well together. You can build something together ng person na yan. And it's a blessing from the heaven. Hindi lang from the spirits, kundi from the heaven or from heavenly realm. From Pleroma. From Pleroma. From the spiritual realm of Barbalo. Sino yung magkakaroon ng ano yan, magkakaroon ka din ng new love? New or upright ba to? Oh yes, it's Three of Swords. Ay guys, at magkakaroon ng stability agad sa inyo niyan ha. Oo, magkakaroon ka ng new love with maybe it's your ex, yung magkakaroon ng another relationship sa inyo kasi Three of Swords.
or yung maging, kung hindi mo man ex to, na magkakaroon ng new relationship, bagong relationship, kasi it's Ace of Cups, no? Parang umpisa kayo ng relationship. Pwedeng ex mo to, or kung hindi man ay na-heartbroken to in the past, pwede din gano'n, no? With the Three of Swords energy, o nasaktan siya sa karmic niya, pwedeng gano'n, ikaw man yung karmic niya or iba. Magsasama kayo nito. In reality, you will be together, you will live together. Parang yung imagination mo na magkaroon ka ng partner in a stable relationship, na magkaroon ka ng kasama sa buhay, ay magiging realidad na. Hindi lang siya imagination, hindi lang siya yung parang sa fairy tale na parang naginip ka, no, na parang gano'n. Hindi. It will become a realistic. It will become a reality. There will be a stability. And parang nag-abot kamay, parang inaabot yung kamay niya, kunin mo ako, parang gano'n. Abutin mo yung kamay ko. Parang nire-raise yung kamay niya sa'yo ba? Oh. Or ikaw to, and then, kunwari ikaw to, naabot niya yung kamay niya. Kunwari ikaw to, no? Kung siya to, inaabot niya yung kamay niya, abutin mo ako para magsama tayo. Parang ganun nga. Parang ganun ba yung energy ng person mo, sa person mo. Kung kunwari siya to, at ikaw to, parang nakikita niya na yung parang magkakatotoo na, maging reality na, mangyayari na in real life, no, na you will be together, na magkaroon ng stability sa inyo kahit wala pang nangyayaring ganun kung saan ka man dito, basta magkakaroon ng stability sa inyo. Maring ikasal kayo, basta magsama kayo, may bahay yun. So, ano yung energy ng person na yan na magkakaroon ng new beginning? O mag-umpisa kayo ng relationship? Ano yung energy ng person mo na yan? Three of Pentacles and Knight of Wands. Attractive na person to, happy-go-lucky, passionate, fiery, yung personality, so brave. Kaso naman may pagka-reckless ba? May pagka-impulsive din. Kasi passionate, parang mature pa nga lang na with the Knight of Wands. And fearless. Parang pasugod, pa-atake, ganyan. Ganyan yung kanyang energy. Nadadala na bugso ng kanyang damdamin. Mga ganun ba na this person is driven by excitement, anger, pag galit ay nilalabas na talaga yung galit niya. Yung ganun siya. Kasi Knight of Wands Pagka excited siya, ay talagang makikita mo excitement sa kanya, talaga excited na excited. Or gustong-gusto niya yung mga excitement. Yung nagpapa-excite sa kanya ng mga kunwari ay adventure ng mga bagay o gagawin niya na kunwari ay mag-travel. Kung gustong-gusto niya mag-travel, na it makes this person excited, na feel yung excitement sa pag-travel, ay tuwang-tuwa yan siya, no? Pag mag-travel siya. Ayan, kunwari lang yun kung ano man yung nagpapa-excite sa taong to. Or sa sex, no? Kung mahilig siya sa sex o excited siya makipag-sex, kung magagano, no? Pag mga ganito kasi mga energetic, full of vitality, active, talagang makikita mo sa kanya yung excitement pag kayong dalawa magsisex. So gano'n naman talaga pagka magkarelasyon maliban lang sa mga taong pinipreserve yung kanilang, alam niyo yun, yung virginity nila. Lalo kung ano na kayo, magsasama, di ba? Natural na yun, normal na yung may
may pagtatalik sa mag-asawa. Yun nga ang nagpapatibay ng samahan ng mag-asawa at ng mga partner. Yung ganon, di ba? Yun ang nagbibigay ng excitement sa mag-partner. Sino nahiya sa mga ganyan? Kaya hindi dapat kinakahiya yan. It's normal. Lalo kung mag-partner na kayo. Lalo na kung magkasama na kayo, di ba? Lalo kung asawa mo, di ba? Three of Pentacles. Na-recognize to sa work niya. Or sa kung ano man yung ginagawa niya. Magaling siya. May binibuild yung taon to. Magaling to makipag-collaborate. Walang problema dito makipag-collaborate sa person mo. You can work well together. O kahit sino man ang ka-collaborate niya. Hindi to superior na tao yung mga ganito. Hindi to mahirap na kausap. Hindi siya mahirap na ka-team. You can work well together. Anong ini-embody mo energy? Wow! Fiery dragon, full of strength, stamina, energy, vitality. Fiery, no? Fiery and so hot. As your fire color. Passionate. And confident, and makikita yung strength sa'yo, and fierce, no? Fierce looking, and so brave, and you have a strong desire to hatch an egg, or maybe yung magka-baby. Kasi kung sa dragon, egg yung kanila, di ba? Kung sa tao ay magka-anak, pwede din gano'n. Ano, gusto mo pa magka-anak ka? Mukhang hindi Gusto mo bang magka-baby kayo ng person mo na yan? Kung kilala mo na yan? Gusto mo magka-baby kayong dalawa? Kayong dalawa, ha? Gusto mo magka-baby kayong dalawa. So, ibig sabihin, kilala mo na yan siya. Baka ex mo nga kasi may 3 of Swords. Or kilala mo na in the past. Kilala mo yung picture niya. Charot. O baka nagkaroon talaga ng connection or ex mo siya, ganun. Nakarelasyon mo o karelasyon mo. Pero magkakaroon na yung beginning, so ibig sabihin, you're not in a relationship right now. A past person man or new person, you're not in a relationship right now. You will start a relationship pa lang, Kahit ex mo pa yan. Ibig sabihin, it's your ex, is ex, no? Past is past. Nagkakaroon na yung beginning. So, inyong dalawa. So, ano pa? Ang feelings ng person mo na yan sa'yo ngayon. Ni Nine of Swords. Naka-recover na sa anxiety. Hindi na siya nag-overthink. Hindi siya na-stress. Hindi siya nagkakaroon ng anxiety. Hindi siya nape-pressure. Relaxed. Yung kanyang feelings kasi naka-recover from
from stress, anxiety sa pag-overthink. Relax, calm. Pag mga ganito kasi, pag upright to ay, when it comes sa feelings, no, parang hindi relax. Parang, alam niyo, may anxiety na, kinakabahan, na hindi mapakali. Pero ito, ganun din kung mag-isip, no. Parang dumadala sa anxiety, stress, ganyan, mag-overthink, na hindi mapakali, mga ganun, para na nababalisa. So, hindi siya nababalisa. Kalmado lang, relaxed, calm. Ano pa ang feelings? Hindi siya kabado. Mga ganun. Kasi wala anxiety eh. Ano pa ang iniisip ng person mo na to? So, yung ngayon, yung magkakaroon ng new beginning sa inyo. The Empress and the Nine of Wands. Niisip niya na hindi kanya mapapangasawa. Dahil may humaharang, dahil may guarded, may nag-guard, may hadlang, may nagbablock. More clarification with this 2 cards. Kasi merong guarded. Sino yung guarded? Ikaw daw yung guarded? Hindi. Siya itong guarded. Siya yung guarded, guys. Siya yung guarded. Siya yung guarded. Yung person mo na yan. Guarded siya. Parang defensive, nagtataas ng wall. Ayaw niyang aminin yung totoo niyang feelings sa'yo. Sa isipan niya. Ayaw recognize ng isip niya. Parang pinipiki ng isipan niya kung ano yung feelings niya na kunwari ay in love yan sa'yo, no? O gusto ka niya makasama, gusto ka niya makapiling. Pero dahil sa guarded siya or defensive, ay anong iniisip niya? Na hindi kayo magkatuluyan, ganon. O na hindi kayo magkatuluyan, na hindi kayo mapangasawa nga, ganon. Kasi, na walang magre-raise sa inyo. Dahil guarded siya. Ganon ang thinking niya ngayon. Ganon ang thought ng person mo ngayon. Yan ang tumatakbo sa kanyang thought, sa kanyang isipan. Pero magkakaroon ng new beginning sa inyo. Baka nagkaroon ng trauma, phobia, yung person mo sa karmic niya or in the past, ganyan. That's why naging guarded, naging defensive, ganun ba? Nagtaas ng wall, o ayaw niya umasa. Ayaw umasa ng person mo. Parang nakukuha ko, ayaw umasa ng person mo. Ayaw niya umasa. Ayaw niya umasa na mag-risk ka o magkakaroon ng o ang may take ng a leap of faith sa inyong dalawa o ang mag-take ng a leap of faith ka towards sa kanya. Ayaw niya umasa na magkaroon ng start sa inyong dalawa. Pero, magkakaroon ng start. Magkakaroon ng new beginning. Siguro ang tingin niya imposible na mangyari. Yun ang tingin niya na imposible mangyari yun. Na may mag-risk sa inyo. O yung mag-risk ka towards sa kanya. O mag-risk siya. Lalo kung may pride din yung person. Ma-pride ba yung person mo na yan? Hindi naman siya ma-pride. May-ego ba yung person mo na yan? Ma-ego. May-ego lang talaga siya. Ma-ego. Hindi naman siya ma-pride, ma-ego lang. Magkaiba yun ha, dahil magkaibang word.
Ma-ego si person mo. Ikaw ba ma-ego ka? O ma-ego ka din? Ma-pride ka ba? Yun, hindi ka din ma-pride. Ma-ego lang. Pero kami ego. Wait lang. Pag yung taong ma-ego, hindi mo pwedeng bastusin yun, hindi mo pwedeng yung ibuli, gagalit. Kasi they defend themselves. Sa ganun yung mga ma-ego eh. Madaling ma-hurt. Ganun yun eh. Madaling ma-offend ba. Talagang ipaglaban yung sarili niya. Pagka unahan mo. Ganun yung ma-ego. Pag unahan mo. Yan ang alam sa ma-ego eh. Ma-ego. Madaling ma-offend yan. Lalo kung malaki yung ego niya. Diba? Pero siguro maliit lang na may ego na person mo. Ano ang in-embodying energy ng person mo? Ayan. Ay, puro dragon kayo, guys. White dragon, ikaw orange dragon. Yung, simbolo lang naman to. No, hindi ibig sabihin na mukha kayong dragon. Dragon kayo, no. Kundi, simbolo lang tong dragon. Ibig sabihin, para bang pair kayong dalawa. Orange or fire dragon and white dragon. Ikaw, napakatapang, napaka-positive. Ito, full of wisdom. Yung person mo, and very clear yung kanyang mind, intellectual, logical. Ikaw, napaka-brave mo, napaka-fearless, parang umaapoy, napaka-active mo, ito, napaka-energetic mo, pati ito, ay, more on spiritual, kasi pure, white eh, and, so pure and full of clarity yung mind nito, and courageous, napaka-courageous nito, makikita sa mata niya, napaka-courageous niya. Ayan. Kano pa, napaka-fiery mo. Ayan. Napakatalino ba ng person mo na yan? Oo, napakatalino niya. In many things. So, marami. Hindi lang isa. Isang napaka-matalino niya. Matalino to. Kasi may sword and white. It's more on intellect. Napaka-courageous niyan. And parang both masculine and feminine itong person mo, kasi buo yun. Feminine and masculine. This is a strong person. And ano pa? Anong gustong mangyari ng person mo na to sa inyo, kahit ganyan yung thinking niya ngayon? Two of Wands. Mag-travel kayo around the world, or kasi this is travel, or
lumipat ka sa lugar niya, o lilipat siya sa lugar mo, o lilipat kayo sa abroad, mag-migrate kayo, doon na kayo mag-settle down, doon na kayo magsama, kasi more on travel, or doon na kayo mag-umpisa na mag-build ng family sa ibang lugar, sa lugar niyo man o sa lugar niya, may pag-travel, o sa ibang lugar na may peace of mind kayo. Ano pa ang gusto mangyari nitong person mo na yan? Sa inyo ito pala, yan ang kanyang in-embody energy. Yan na lang. Three of Wands. Ang mag-antay na ano, ang mag-antay kung kailan kayo magsama, ganon. O ang mag-antay kung kailan kayo magsama. Parang meron kayong spiritual connection. So, yun ang gusto niyo mangyari. Ang still mag-antay siya. Ang mag-antay kayo kung kailan kayo magsama na hindi kayo mag-give up. Hindi kayo susuko. Pero itong person mo naging defensive. Ang gusto niya, mag-antay ka kung kailan kayo pagsamahin. Dahil meron kayong spiritual connection with High Priestess. Ayaw niya maghanap ka ng iba for sure. Ayaw niya makipagrelasyon ka sa iba. Pag makipagrelasyon ka sa iba niya, sasama yung loob niya, lalo kung ex mo na yan. Charot. Ganon. Nagalit yan. Pag mga ganon. Lalo kung mahal ka pa niya, kung ex mo, o kung gusto ka pa rin niya. Well, pero kung yung person, wala namang karapatan ng yung person eh. Kung crush ka lang naman niya, kung gusto ka niya, wala namang karapatan niya na mag-emote-emote, na magalit. Kung crush ka, syempre hindi ka naman niya nakarelasyon. Diba? Pero kahit na kahit ex mo na, wala na din naman karapatan na mag-emote-emote. O magalit, ex mo na din, wala na din naman sa buhay mo, di ba? So yan. Pero for sure, kasi nag-aantay, ang gusto niya mag-antay ka kung kailan kayo pagsamahin. Pero siya nga, parang defensive. Ayaw umasa na mapangasawa ka niya. Ganyan. Ganyan si person mo. Pareho lang naman kayo may ego na dalawa. Ano ang gusto pang buhay ng person mo? Kasama ka. Whip. Parang lumiliwanag tong whip na to, no? Na protection to guys, spiritual protection. This is a number of spiritual protection na meron kayo spiritual protection na ma-ward off yung mga magsilayuan o ma-drive away, or it will scare away the evil forces ba, ganon. And ano pa ang gustong buhay ng person mo kasama ka? Uy, book. Wag na to kasi nahawakan ko pa. Book. 10 of Diamonds. Wealthy na buhay. Parang 10 of Pentacles to eh. Mga ganon. 10 of Diamonds. Yung parang buhay na, alam mo yung kompletong buhay. Masagana na, kompleto kayo, may baby kayo, at mag-asawa kayo, tapos may baby kayo, na you will live a happily ever after na buhay, no? You will live a wealthy life, a prosperous life, na napakasagana at na parang sa fairy tale lang, kasi may book dito, or
napaka memorable, napaka ano ng buhay ninyo, napaka glorious, napaka sarap ng buhay ninyo, ganun ba? Yun ang gusto niyong buhay, kasama ka. And ano ang wish ng person mo na yan for you? Ito, yung person na yan ang wini-wish na for you. Ten of Wands in reverse. Yung huwag ka mag-overthink. Kasi tingin niya siguro nag-overthink ka. Tingin niya nag-overthink kayo. Yan ang nagdi-destroy sa'yo inside eh. Parang kang tinutupok inside ka, overthink mo, i-release mo na yung baggage, yung wish na for you. Na ma-release mo yung baggage na huwag ka mag-overthink. Instead na mag-overthink ka, relax your mind, calm your mind. Or instead na mag-overthink ka sa isang bagay, kung mag-take ka na action or hindi, choose action. Ganon. Na ma-release mo yung mga baggage mo. Yung mga negativities. Yun ang wish niya for you. Kung may mga nag-sense yun ng negative energies nila, thoughts nila, emotions nila, toxic emotion or emotional toxicities and their bad energies. Lalo kung may mga saltik yung nagsisense yun ng negative energies o nang papalipad hangin sa'yo, may impluensya ka ng kanilang mga energies. May matililing ba, mga ganon. Ay, kadalasan pa naman ng mga gumagawa na ganyan, nagkakatililing. Yung mga gumagawa ng mga witchcraft. Bakit? May mga demonyo na kasi yan eh. Sumasapi sa kanila eh. Lahat yan. May bad spirit or evil spirit or demonyo na yung nakasapi sa mga gumagawa ng witchcraft. Kung kaya, hindi nakapagtataka na may mga tililing na. Lalo yung mga malala na, yung halos lahat yan. Dahil yun na yung nag-udyok sa kanila. Parang siraan ng bait, siraan ng ulo. Parang gano'n na may tililing na, gano'n. Sa kagawa nila ng witchcraft, gano'n ang pikto noon. Actually, may mga pangontra para hindi maging mad or yung mabaliw, yung magkatililing. Meron mga ganon, pero mas maganda dyan sa mga gustong magbagong buhay. Kung malapit lang kayo sa mga nagtatanggal ng mga demonyo, na hindi nyo na uulitin sa mga gumagawa pa rin ng witchcraft, no? Kasi meron demonyo talaga yung nakasapi sa mga gumagawa niya. Lalo yung mga hindi pa natanggalan ng mga evil spirit, mga demonyo. Kasi kinakapitan yan sila, mayroong pumapasok, mayroon yan sa katawan nila. Sa katawan nila yan pumapasok, yung mga gumagawa. Akala nila yung mga ginagawa nila, yun ang may mga sapi. Sila din. Yung mga gumagawa ng witchcraft, kaya nagkakatililing sila eh. Mga malalakas pa naman demonyo yan. Yung sumasapi sa mga gumagawa ng witchcraft na yan. Kasi, ina-attract nila eh. Tinatawag nila yan eh. Sila yung sinasapian. Tapos, pero kung nagpagamot yung nila, yung mga biktima, wala na yun. Wala na yung mga evil spirit at demonyo. Sa kanila kumakapit yun. Sa kanila din. Parang sa kanila nananahan. Yun ang totoo dyan. So, sa mga gustong magbagong buhay, no? Ay, kung malapit sana si Catherine Creek ba? Yun talaga, guys, kasi may mga demonyo sa katawan, di ba? Napapaalis din, napapalayas yung mga demonyo. Madami naman sila, mga American. Ibang meron pang taga-Africa. Kasi pinag-aralan nila yan sa church nila kung paano magpalayas. Tinuturuan sila hanggang sa naging biyasa na
hanggang sa may faith na kung paano mo panayas sa mga ganyan. Katulad din dito sa atin ng mga manggagamot, mga ganun ba, mga faith healer, di ba? Napagpalayas ng mga demonyo, mga ganun. Oh. Kasi yun, pati yung, kasi pag mga mangkukulam, mga gumagawa ng witchcraft, malalakas ang mga demonyo yan, yung mga goddess of witchcraft, yun ang mga sumasapi sa kanila. Sa mga gumagawa ng witchcraft, lalo yung mga barang kulam na yan, voodoo. Yun ang mga sumasapi sa kanila. Yun na yung ayaw pa nga bitawan yung katawan nila eh. Kahit anong paalis ng mga faith healer. Parang ang tagal bago alisan yung katawan ng witch na yon, ng mga witches. Nandun sa video ng mga faith healer ni na Catherine Creek, di ba? Doon kung napanood nyo. Ako nanonood kasi ako doon eh. So yan. Kaya, pero wag na ulitin kasi ganun pa rin, papasok pa rin yan. Pag umulit kayo ng witchcraft, papasok pa rin yan yung mga demonyo at evil spirit. Yan yung yung cause kung bakit nagkakatililing at nasisiraan ng bait o nagiging mad, nababaliw yung isang tao o yung mga lalo yung mga witches. They can pretend na okay sila, na hindi sila baliw, na hindi sila mad, na they're not crazy, pero yung kumukontrol na sa kanila ay demonyo na. Yun ang totoo dyan. Tapos ang worst dyan, yung kaluluwa nila, talagang mapapahamak. Ganun. Yun ang worst. Kasi yung soul ay pag once na napunta sa impyerno, eternal na yun eh. Eternal na yun talaga. Well, mas gusto kasi ng tao ng influence, control, power over others. Gusto nila makuha yung gusto nila. Ganon kasi yun eh. Ganon yung ginagamit ng iba. So, sa mga gusto magbagong buhay, ay maganda sana kung malapit yung mga faith healer ba, na nakapagpalayas na mga ganon. Kasi mahirap kahit yung parang nahirapan pa nga eh. Sina Catherine Creek, parang ang tagal umalis guys. Lalo yung goddess of witchcraft na sumapi sa mangkukulam, sa witch na yun. Basta mga witch, mahirap pat tanggalin sa kanila. Halos hindi matanggal sa kanila. Matagal matanggal. Ayaw umalis. O hindi pa siya pinarenounce ng marami. Hindi pa talaga lumayas. Ay nako guys, hindi pa umalis talaga sa kanya. Pero kung uulit pa yun, ay papasok na naman sa kanya yun. Ang demonyo na yun. Kung gagawa na naman siya ng witchcraft, ay papasok na naman. That's why. Kahit sinong tanongin, nakakasira ng ulo yan, yung witchcraft na yan. Dahil may demonyo nga pumapasok yan pag pumasok ka dyan sa ganyang gawain. Papasukan ka ng demonyo at spirito, mga evil spirit, sa mga ganyan. Kasi ina-attract mo sila eh. Pinapapasok mo eh. Ganun yun. Lalo na yung demonyo. Yan. Demonyo ang tinatawag dyan pag gumagawa ng witchcraft. Kahit kayuma nga lang guys eh. Lalo yung barang kulam. Mga voodoo na yan. Black magic Dadali ng demonyo yung kaluluwa na sa impyerno. Ayan ang goal ng demonyo. Yung iba kahit parang pinapaikot-ikot pa nila dila nila. Malala, parang ahas may sumapi sa kanila guys. Iba to parang tumutunog parang ahas. Gumaganon sila. Ay, kung mapanood nyo. Talagang may mga nilalang talaga na hindi natin nakikita. So, ano pa? Na, kasi spirits yan sila eh.
spirits. Kahit yung demons are spirits. Kaluluwa ng Nephilim yan. Lumayan. Ano na ba yun? Ano ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na to? Kasi magkakaroon na new beginning daw sa inyo. Upright ba yan? Wheel of Fortune. Upright ba itong the Wheel of Fortune? Oh my gosh. It's in reverse, guys. King of Cups in reverse and the Four of Swords. Makaka-recover kayo sa mga stress, anxiety nyo ng next na mangyayari. Tapos, may maging cold or an emotional. Wala na yung parang, yung masyadong empathetic, yung masyadong soft-hearted, yung pagiging mahina. Hindi. Mawala na yung para yung negative emotions or yung emotion, yung pagiging emotional nyo. Yung nagiging emotional kayo dahil nasasaktan kayo or nasaktan kayo. Lalo kung ex nyo yung isa't isa. Parang ganon. Parang may maging cold and emotional or parang magiging ano na kayo, magiging strong emotionally, hindi na mahina emotionally. Para mawala yung weakness nyo. Para mawala yung weakness ninyo. Para mawala yung weakness ninyo na madali kayong masaktan, madali kayong ma-hurt, o maging sensitive. Yun, mawala yung ganun na sa inyo. Yung weakness ninyo na madaling masaktan, madali kayong hurt, yung ganun ba, na klase ng weakness. Kasi pwede din gamitin ng kaaway yan. So, yan. Sa mga gumagawa ng witchcraft dyan, sisarain yung ulo ninyo ng witchcraft. Hindi naman lahat ng gumagawa ng witchcraft ay nakukuha nila ang gusto nila. Pwedeng maging mapasa kanila yung gusto nila. Pwedeng hindi. It depends din. Pero alam niyo naman at may hatol. Alam niyo naman na it's evil doing yan. And at the end, may kaparusahan sa mga evil doers. Sa mga taong sige gawa ng masama pati. Ganun. Kaya we have to accept na this world ay may nag-create ng mundong to, which is God. Dapat na sumunod sa kanyang mga kautusan. Dahil kung hindi ka susunod sa kanyang kautusan, tatapon ka sa impyerno. Ganun. Kasi creation lang ang tao ng God. Yung Diyos nga nagpapakumbaba eh. Humble pa nga naging tao dito sa mundong to eh. Yung tao kasi pinapairal yung yabang, yung pagiging superior. Ang gusto maging superior. O kaya kumakapit sa witchcraft kasi gusto niyang mag-dominate, gusto niyang kontrolin yung buhay ng iba, gusto niyang kunin kung ano yun sa iba pati, umiral yun sa kasakiman, yung mga gumagawa ng ganyan. Pero yun nga lang, makikita lahat yan.
at papasukan ka pa ng mga evil spirit at demonyo pag yan ang gawain mo. Um, at the end, sinong kawawa? Sila din yung mga gumagawa ng witchcraft. Yung akala nila may pagmayabang nila dahil magkaroon sila ng control and power over others. Yun ang tingin nila na magamit nila against somebody. Pero at the end, sila din ang magdurusa. Saan? Sa lake of fire. Yun ang destiny ng mga witches doon mapunta. So, it depends sa tao kung magbago o hindi. Dahil yung ganyang gawain ay evil doings yan. Ano pa? And, explain ko na yan. Ano pang possible? Ano pang mga next na mangyayari sa inyo? Ng person mo na to. Kasi magkakaroon daw ng new beginning. So, let's see. Ay, guys, the strength. You will build a strong bond. You will be together. Pero mukhang mag-heal muna kayo, mag-recover. And then, mawala yung weakness ninyo na yung madaling masaktan, madaling maging sensitive. Yung ganyan ba? Na madaling ma-hurt. Yung weakness ninyo, lalo emotionally, na pwedeng yung madaling masakta na matindi. Mga ganun ba? Sa emotionally, kadalasan emotionally. Strength. Makakasama nyo na isa't isa. And may dragon pa dito, no? Ayun, makapiling nyo na isa't isa. At hindi na kayo magkakalayo pa. Para bang yung isa sa inyo maging napaka-protective and very protective sa isa. At ayaw niyang maagaw sa kanya. Ayaw niyang ma-harm, hurt yung isa. Ganun. Kunwari yung isa kunwari itong dragon ay yung person mo, ikaw to. Or else, ikaw tong dragon, siya to. Yung ganyan, no? Nakita niyo, nawakan pa ng dragon, no? And parang talagang kinukuveran niya, pati yung buntot niya nakakover, no? Dahil parang napaka-protective sa kanyang kasama, sa kanyang partner. Para bang maging magtandem kayo nun Magtandem kayong dalawa. At yung isa sa inyo ay maging napaka-overly protective sa isa. Or both of you, maging napaka-protective niya sa isa't isa. Ano ang gusto sabihin ng person mo na to sa'yo? True source. Naliwanagan na siya. Na at naklaruhan na siya. Hindi na siya confused. Na the Hierophant and the King of Wands. Na ikaw yung gusto niya mapangasawa. Na ikaw yung men para sa kanya. Na binigay ng God. O yung makatuluyan niya, yung pangasawa niya, ganon. Ano pa? Isa lang, taas lang naman. Ano pa ang naklaruhan yung person mo?
naklaruan yung person mo na ano, na clear na sa kanya na ano, 5 of Swords in reverse. Nasama lang yan. Ito is taas. Na gusto niyo talagang magkaayos kayo. Na magkasundo na kayong dalawa, na magkaayos kayo. Ano pa? Na hindi dapat siya maging superior o magpatas-taasan. Yung ganun ba? Gusto niyo magkaayos kayong dalawa talaga. At ano pa? Ang gustong buhay nito, kasama ka. The Chariot, active na buhay. Na meron kayong i-pursue, na hindi kayo nagkakaroon ng doubt, nag-hesitate. O palagi kayong mag-travel together. Yung walang nagdidikta sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Kaya merong ano dito guys merong whip, no, para ma-drive away. It will scare away the evil forces. Na walang sumusulsol, walang nag-interfere sa inyong decision. Kung ano yung gagawin niyo, kung ano yung sisimulan niyo, kung ano yung maging buhay ninyo, ganon. And na-clear yung past ninyo, walang humahadlang, walang humaharang. Na kayo ang driver ng inyong buhay, no? Na walang nangimasok, walang nangingialam. Ano pa? Gusto niyang buhay, kasama ka, itong person mo na yan. Page of Wands, active, positive, full of excitement, and pwedeng adventure din, na napaka-passionate nyo and ready to start something new, mga ganon, no? To start something new, na hindi kayo matatakot, hindi kayo magdalawang isip na simulan ang dapat ninyong simulan, no? Together, na napaka-positive nyo and fiery, passionate, and action-oriented talaga. Napaka-brave nyo na mag-take ng action. Madami ba nagkakagusto sa'yo? O gusto kang mapangasawa? Madami. Madami ang gusto kang mapangasawa. Madaming na-attract sa'yo. Marami din. Madami bang na-in-love sa'yo? Madaming na-in-love sa'yo. Madami bang humahanga sa'yo? Madami humahanga sa'yo. Madami bang nag-admire sa'yo? Madami nag-admire sa'yo. So, madami ka palang choices niyan pag ganyan. So, ito na lamang for collective reading.